Yan, tapos na sa trabaho. Yeah. Ay, pauwi na. Dami to, grabe. Yan. Bihis muna tayo. Tapos yan. Thank you Lord, natapos ang buong maghapon. Ang ligtas. Salamat Lord. Ay, Jesus Christ. Yan, nagbihis muna tayo. Ay, ganda ng lugar. Ay, thank you Lord. Ay. Yan. Yeah. Ay, thank you Lord. Magpas na tayo sa oras. Ay, thank you Lord. Painitin muna natin ating sasakyan. Ayan. Ay, thank you Lord. Ay, acceptable tayo. Tapos magpray tayo. Lord, maraming salamat agad sa buong maghapon na yung gabay at protection sa akin. Trabaho, Panginoon, maraming salamat agad na kinabayan mo ko, Panginoon, mula sa bahay hanggang dito sa trabaho at sa pagtapos ng aking trabaho, Panginoon, na ako'y ligtas, walang sakuna na nangyari, Panginoon. Maraming salamat agad. Dapat yung pasalamatan, wala tayong dakilain, Panginoon, sa iyong mga pagkaloob na kalakasan agad. Maraming salamat agad sa iyo, Panginoon Jesus. Dapat yung pasalamatan, wala tayong dakilain. At ito yung binabalik ko sa pangalan ni Jesus sa aking pagligtas. Amen, amen. Ayan mga gar, uwi na tayo mga gar. Ay, thank you Lord. Alcohol tayo muna, alcohol kay maano yung kamay. Ayan mga gar, uwi na tayo mga gar. Ano lang yung panahon, mga ulap-ulap lang, kaso bukas nito ano kaya buong maghapon walang ulan mga gar. Sana ganyan lang panahon hanggang bukas. Masarap ang panahon kapag ganyan, hindi ka ano sa ano kapag uminit naman, grabe dito mga gar. Yan mga gar, kaya kung gusto nyo mag abroad ay mag-isip-isip na kayo. Ayan, trabaho dito sa New Zealand, construction boy, pero may sasakyan. Kasi hindi lang naman dito ang trabaho, iba-ibang lugar. Ayan mga guard na kasama ko, sundan ko lang. Ayan, drive tayo mga gar, pauwi na tayo mga gar. Ingat-ingat sa mga pauwi, lalo mga kapwa ko OFW. Yan. Loko talaga to si Romeo. Ayan, kasama kong ibang lahi, someone. Pero mga mabait din sila, friendly din sila mga gar. Para mainit mga friendly sila mga gar. Ano sila, respetado sila. Tsaka dito walang ano dito mga gar, walang ano dito, walang dito yung ano sa kasama. Mas masasarap pa makasama yung mga ibang lahi kaysa sa mga Pilipino. Hindi ko naman nilalahat. Mas maganda yung ibang lahi kasama mo, mababait sila, intindihin nila yung English mo. Sinabihan niya ako ng foreman ko na mag-ano ka sa English mo. Kasi ako mga gar, sa totoo lang, hindi talaga ako nakapagtapos sa pag-aaral. Dito sa ano nga pala mga gar, mga construction dito sa New Zealand, hindi
ka titignan dito na kung mataas yung pinag-aralan mo. Pag dito basta marunong ka sa trabaho, nakakaintindi ka sa trabaho, tapos yung na tawag nito, tawag nun, yung nakakaintindi ka, tapos sa English, kahit hindi ka nakakaintindi ng ano, basta na sasabi mo yung ano mo, yun ang ano nila mga gar, basta maintindihan ka nila sa pagsasalita. Kahit hindi ka marunong mag-English o talo-talo English, maiintindihin ka nila. Sabi nga ng foreman ko iintindihin ko yung ano nyo, kasi ako din hindi rin ako dati, pagdating ko dito sa New Zealand, hindi rin ako dati ano, sa English, kasi ibang lahi nga din, ano din siya, ano din siya dito, kaso nga lang English niya sobrang tagal niya na dito, almost 30 years na siya dito sa New Zealand ano na siya kumaga residente, matagal na residente na ang English niya iba na yung slang na English niya, pag sabihin niya na kapag hindi mo ako naintindihan, sabihin mo lang yung ano, yung sabihin mo na hindi mo naintindihan, sabihin mo sa akin para ipaliwanag ko sa iyo, sabi niya. Kasi minsan hindi siya maintindihan, pinapaliwanag. Minsan yung kasama ko, tinatanong ko sa kasama ko, sabi ko, ano sinasabi ni Foreman sa English? English ko kasi hindi naman talagang ano, kasi ako sa totoo lang mga gar, hindi talaga ako nakapag-aral ng ano, hindi nga ako nakatungtong ng high school, hindi ko nga natapos ang grade 6. Okay lang, at least experience, tapos lakas ng loob, yan ang ano dito sa New Zealand. Hindi naman binabasihan kung graduate ka hindi sa construction, pero kung mataas na ano yung tatrabaho mo, yun talaga hanap sila ng ano. Pero sa construction hindi sila nag-aano mga ganun dito. Mabait pa yung mga ibang lahi, mas maganda yung ibang lahi talaga kasama, totoo talaga yung sinasabi nila. Yeah, yun, may kasama ang bayad ng forma namin, yun lang yung forma namin na nakasama ko na hindi siya nagagalit. Totoo talaga sabi nila na ano, kapag yung ibang lahi magalit, hindi nagtatanim ng ano, hindi ka papagalitan ng ano, hindi. Sa Pilipino tatanim pa ng sama ng loob, tataniman ka pa ng galit. Pero sa ibang lahi hindi ka tataniman ng galit. Uunawain, intindihin ka nila, tuturuan ka pa nila kung anong dapat mong gawin, anong gawin mo. Mas ano ko pa talaga yung ibang lahi. Ito yung ano talaga, mas dabis yung ibang lahi. Nakakabiruan ko nga yung forma namin blessed talaga ako dahil binigyan ni Lord sa akin yung trabaho na gano'n. Mabait yung mga kasama ko. Yung kasama ko Pilipino, isa lang. Yung mga Pilipino din, mga steel fixer sila, sa bakal sila. Kami ano kami, sa farmer kami, simbol kami ng ano, forma. Mga gar, kung gusto nyo mag-abroad, kaso nga lang dito sa New Zealand, ano ngayon, recession ngayon, kumbaga crisis ngayon dito sa New Zealand. Kaya ang hirap mag-ano ngayon ng ano. Meron makakaano ka punta dito ng mga ang trabaho mo ano, caregiver, ano yung mga nurse, doktor, mga ganun siguro makakaano ka, makakapasok ka dito. Pero pag sa construction, parang pahirapan yata yung ano, kasi nakikita ko sa ano, pahirapan. By next year baka gumanda na yung panahon. Panahon tuloy ano dito sa New Zealand. Yari, nagbunggo ata to. Ay, nawala na ba ng ano? Nawala ng
kanan yung drive seat mo, magta-drive mo, pero sa kaliwa ka pupesto ng patakbo. Di ka tulad sa atin, pag sa kanan lang. Dito sa kanan yung nasa kanan yung drive seat, sa kaliwa ka maretere mo yung kanan. Kaya minsan nga nalilito ako dito pero dito ako natuto mag-drive yeah, naintindihan ko yung nila, madali lang yun, bilis lang mga gar, 2 minuto lang, malapit lang talaga kasi yung trabaho namin.